Yo, Kadipunggol at yun, nandito muli tayo sa ating reaction video na kung saan nandito tayo sa channel ni Banat Kapanig TV at tayo magbibigay ng reaction video lamang. At ito na nga, no, panoorin to, Colonel, confirm na malaking good news to sa wakas kumam yun. At yun, paalala lamang, ito reaction video lamang. Bahala na kayo, maniniwala kayo. Hindi, at yun, play na natin. Ito ang balitang viral at trending ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan. Isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang hayagan umanong binawi ang kanyang personal na suporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig? Ating alamin. Pero bago natin simulan ng balitang ito, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe at click the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming mga video. At yun na nga mga kapanig, ayon pa sa balita online, and I quote, AFP binawi ang suporta kay Pangulong Marcos Jr. Isang mataas na opisyal ng AFP ang hayagang umanong binawi ang kanyang personal na suporta kay Pangulong Marcos Jr. kasabay ng pagkwestiyon sa umano'y moral na otoridad nito bilang Pangulo. End quote. Binawi ang kanyang personal na suporta sa isang social media post. Ibinahagi umano ni Colonel O.D.A. Mongao, Serodas 10933 Infantry MNSA, PA sa isang opisyal na may 34 na taong aktibong serbisyo na nananatili sa kanyang suporta sa AFP at sa konstitusyon, ngunit hindi na umano sa Pangulo. Hayagan umanong binawi ang kanyang personal na suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasabay ng pagkwestiyon na umano'y moral na otoridad bilang Commander-in-Chief at Pangulo ng bansa. Ang mariing panawagan, sobra na, tama na, enough is enough. At tinapos niya ang kanyang pahayag sa isang panawagang makabayan. The Filipino people is worth fighting for. Mabuhay ang Pilipinas. Kasalukuyang nagsisilbi si Colonel Mongao bilang Director ng Training Development Center sa ilalim ng AFP Training Command TRACOM, isang sensitibong posisyon na may mahalagang papel sa paghuhubog ng mga bagong sundalo. Kamakailan lamang siya ay nanguna sa opening at outtaking ng mga bagong candidate soldier classes kabilang sa kanyang mga naging tungkulin ang pamumuno sa training support group at sa 15th Infantry Battalion. Sa ngayon, wala pang opisyal na reaksyon mula sa Office of the President o sa pamunuan ng AFP hinggil sa naturang pahayag. Batid na malinaw ang umiiral na military regulations ukol sa pampublikong pahayag ng mga aktibong opisyal laban sa sibilyang pamunuan. Kaya posibleng mapasailalim sa masusing pagsusuri ang naging hakbang ni Coronel at hindi inaasahang deklarasyon mula sa isang aktibong opisyal na may hawak ng sensitibong tungkulin ay nagdulot ng alunignig sa hanay ng militar at politika at huling nagbukas ng mga tanong hinggil sa pagkakaisa, disiplina at moral leadership sa loob ng institusyon. Samantala, Major General Romeo B. Pacuez nagbigay ng reaksyon patungkol sa suporta nito kay Colonel O.D.A. Mongao. Anya, and I quote, si Colonel O.D. Mongao ay sundalo ng konsensya, handang isakripisyo ang lahat dahil sa pagmamahal niya sa kanyang bayan. Mabuhay ang Pilipino. End quote. Sa isang post sa kanyang official na Facebook page, pinuri ni General Pacuez ang tindig ng AFP Colonel at inilarawan ito bilang isang sundalong handang isakripisyo ang lahat alang-alang sa bayan. Grabe no, may mga sundalo na talagang nagwi-withdraw at talagang may mga katungkulan pa ito no mga kabalits natin na kung saan talagang inaayawan na rin ang pamumuno ng ating Pangulo nga no, na ito nga ang tila nga ba no, mahirap dito dahil di natin alam mga maaari pa nga kasunod na maaaring gawin ng mga umano'y nagwi-withdraw na to dahil may mga hawak rin ito no sa loob ng kampo nila syempre at syempre opisyal to mga kabalits natin na maaaring magbigay hakbang at tugon din no sa nagiging mga pagpapahayag o mga talagang pagsalungat ngayon sa nagiging takbo ng ating gobyerno. At yun, tuloy pa natin. Pahayag ni General Pacuez ay dumating matapos ang deklarasyon ni Colonel Mongao kung saan binawi nito ang personal na suporta sa Pangulo habang iginigiit ang katapatan sa konstitusyon at sa sandatahang lakas. Para kay General Pacuez, ang naging hakbang ni Colonel Mongao ay hindi simpleng pagsuway, kundi isang pagpapakita ng konsensya at prinsipyo. Isang katangian ayon sa kanya ay bihira at may kaakibat na mabigat na sakripisyo sa loob ng institusyong militar.
Ang kanyang reaksyon ay mabilis na umani ng atensyon at muling nagpasiklab ng diskusyon hinggil sa moral courage, tungkulin ng sundalo at karapatan ng bayan higit sa sinumang pinuno. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan marami nga sa kanila ngayon ang hindi mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos at may katulad pang sundalo na may prinsipyo at wastong pag-iisip at hindi nasisilaw sa maletang pera na galing sa tuwaling administrasyon katulad ni Browner. Nakakahiya kung akong anak niya, mahihiya ako sa mga Pilipino na naging ama ko siya. That is the correct principle that would show that the AFP is a principled military organization. Your loyalty, it's only to the Constitution of the Republic of the Philippines. You are definitely on the right track, good and of being an instrument for the protection of the Filipinos. We are very proud to have you in the military organization. Sana may mga matapang panabuo ang loob na sumunod sa inyo. Paninindigan, sir. I salute your courage and integrity. Mabuhay ka, sir. You are a soldier, not like your superiors na madaling masilaw sa maleta ng basura, lalo na yung FP chief ninyo. I salute you, Colonel Mongao. I salute because you understand what is really happening in our nation and today's admin. Naway marami pang katulad mong men in uniform to participate to what you doing. Mabuhay ka, Colonel. You are the brave one. Salute po sa inyo, sir, at sana madaming sundalo na gumaya sa inyo. Nararapat lang ng mga taong bayan at bansang Pilipinas ang bigyan nyo ng proteksyon at suporta at hindi ang bangag na presidente. End Ayaw quote. munang umuwi habang si BBM pa po ang presidente ng Pilipinas. Ayan, sana po ay makauwi na si Tatay Digo. Nalungkot naman tayo na ayaw umuwi ni BBM. Pero, ni PRRD. Pero okay pa rin po yan dahil talagang baka madamay na naman siya sa panggigipit. Di po ba? Okay, natataranta na po ang tinatawag natin DDH o mga Duterte diehard haters. Natataranta na po sila dahil sa kabadong-kabado po sila sa napipintong pagiging presidente ni Vice President Sara Duterte. Takot na takot. Ito po, may pahayag na naman ito. Nauna na nagpahayag. Kaya ayon po sa mga diehard Duterte haters, kinakailangan ngayon na po. Ngayon na sila talagang magsanib na sila ng puwersa at pabagsakin na nila ang mga si Sara Duterte ngayon. Hindi na raw po pwede na sa 2027 pa o 2028. Ganyan po sila kataranta, no? Okay. Kaya yung mga niyayabang po nila na napakalakas po ng kanilang bata, isa pa po, yun pong ayuda, grabe. 2025 po, pinaka-corrupt na budget. Yan po ang description ng 2025 budget. Ito pong 2026, halos na doble po yung mga ayuda na pinamigay, no? So, nilipat po nila mula po sa mga flood control, ang pera, nilakihan nilang mga ayuda. Samantalang ang dami na pong problema ng ayuda noong 2025. Ang dami pong angal ng mga tao na hindi nakakarating sa kanila. Ngayon po, nilakihan pa ang ayuda. So alam po natin yan lahat, no? Na ito talaga, katulad nga ng sinabi ni Senator Amy Marcos, ito pong ayuda na to, o ito pong budget na to, ay talagang ginawa po para sa impeachment ni BP Sara. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Huwag po natin kalimutan, mag-likes po Mag-likes po tayo sa TikTok, mag-likes po tayo sa YouTube. Ayan, yung mga may pang pakape, magpakape. Yung may pamparigalo, magregalo. Kung wala po kayong pamparigalo, likes lang ng likes, pindot lang ng pindot, lalo na sa TikTok. Only pala dyan. Only, ang ano, no? Pwedeng i-likes o i-heart-heart dyan sa TikTok. Okay, pag-usapan natin to, no? Ito po, Pulse Asia. Balita po ng Pulse Asia, 94% ng Pilipino naniniwalang talamak ang korupsyon sa gobyerno. Alam po ninyo, simple lang po yan. Tayo pong mga matitinupang isip, mga hindi po adik, no? Yung mga normal na mag-isip,
alam po natin na pag sinabi po na talamak ang korupsyon sa gobyerno, alam po natin kung sinong gobyerno yung tinutukoy. Kasi itong mga tukmol na DDH o Duterte diehard haters, yung mga haters po ng mga Duterte, may ibang kahulugan ng gobyerno eh. May ibang kahulugan ng pamahalaan eh. Lagi po nilang dinadamay. Kaya pag sinabi po ng tao na talamak, pag sinabi po sa mga hindi makaintindi, pag sinabi ng mga tao na talamak ang korupsyon sa gobyerno, ang tinutukoy pong gobyerno, yung gobyerno ngayon, hindi yung gobyerno ng 2016 to 2022. Paano kayo mananalo? Kasi ganito po mga sinasabi nila lagi, no? Tuwing may lalabas po na survey, nasasabihin na babanggit po yung gobyerno na, katulad nung pare, yung bishop, nagsabi na, magsibaba na kayo sa pwesto. Magsasalita na naman yung mga bugok na DDH, yung mga haters ng Duterte. Sasabihin na naman nila, baba na raw si Sara Duterte sa pwesto. Ang tinutukoy po bumaba sa pwesto, yung boss ninyo. Kasi siya po ang pinakapinuno ng Pilipinas, hindi naman po si Sara Duterte. Masyado lang kayong nagpapatawa. Ngayon po, 94% po naniniwala na todo talamak. Grabe. Ano pa ang pinaka-superlative, no? Naniniwala po ang 94%, halos lahat ng Pilipino naniniwala na magnanakaw kayo sa gobyerno. Wala na pong lusot eh. Ngayon, ito po kasi ang dami po nilang sinasabi ngayon, no? Meron pa pong nagpapanukala, sasabihin, "Uy, delikado si BP Sara." Bakit? Bakit daw delikado? Kasi wala na raw suporta yung mga Duterte sa OFW. Yung mga nakakausap daw nila ng mga ambasador, ayaw kay BP Sara. Anak ng tinapay, ngayon lang po ako nakarinig na pangkaraniwang tao kinakausap ng mga ambasador, no? Tapos sisiraan si BP Sara, sinisiraan ng ambasador. Alam mo yung mga ambasador na yan, hindi yan bobo. Magkano raw binayad sa akin ng China? Alam mo Brad, mukhang ikaw ang may alam na bayaran. Ikaw na kumulekta, hati tayo. Hindi na Duterte At least naniniwala na po sila na wala pong binabayaran yung Duterte. China na raw. Hindi, level up na ako China na nagbabayad sa akin. Dati akusasyon nyo, ang nagbabayad sa akin, Duterte. Ngayon, China na. Aba, level up na si Bato. Maraming salamat po sa pagle-level up sa akin. No? Akalain nyo yun. Ganun kataas ang tingin nyo sa akin. Nang binabayaran ako ng China na mismo. Ang tindi. Magtatanong naman kayo, bakit ako may aparador na puti? Thank you very much kay Jason Kapispisan na nagregalo ng kung ano-ano. Okay. Ituloy na natin, no? Alam po ninyo, may mga nagsasabi po, ito, mga Duterte haters, na matatalo na raw si BP Sara dahil wala na raw suporta sa OFW ang mga Duterte. Nakakatawa kayo. Nakakausap na ba kayo ng OFW? Sino bang OFW nakausap ninyo na wala nang suporta mga Duterte sa OFW? Alam niyo po, ako po naniniwala na kung may nagko-contest po ng paramihan ng suporta sa mga Duterte, nagko-contest po yung Mindanao, at saka yung mga OFW ng pasolidan. Wala na pong masosolid na suporta sa mga Duterte kundi sa Mindanao at saka sa mga OFW. Ano ba naman kayo? Ibig nyo sasabihin nyo lang, magkakatotoo, utot nyo. Hindi po kahit kailan magmamaliw. Alam nyo kung bakit? Dahil yung mga OFW, naranasan po nila na magtrabaho sa ibang bansa na wala po silang kakaba-kaba. Hindi po sila kinakabahan na yung mga maiiwan nilang mga pamilya dito ay mapapahamak nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon po, kakaba-kaba na naman yung mga yung mga OFW natin. Kasi nababalitaan po nila rito eh. Di ba? May nangaroling, 5 taong gulang. Pinagsamantalahan na, ginurgur pa ng 2 adik. Adictiones. Alam mo, Charity, wala naman nagsasabing 100% sa Mindanao eh.
96% masaya na kami nun. Alam mo ba ibig sabihin na 96%? Ilan na lang ang matitirang follower ninyo, ng amo nyo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang Mindanao? Sa Visayas, baka hindi mo nakikita. Sa Cebu, na pinakamalaki po ang populasyon. Pinakamalaking probinsya pagdating po sa populasyon. Solid Duterte po yan. Hindi po kinakailangan mag 100%. Engot ka na lang kung sasabihin mo na kahit isa one supporter doon. Di ba? Huwag ganun. Huwag po tayo magpakaengot. Ang payo ko po sa mga konti lang po ang laman sa pagitan ng dalawang tenga. Huwag na kayo magta-type ng mga pang-abnormal. Huwag na po kayo mag-type ng mga pang-bugokis. Makinig na lang kayo para tumalino kayo, di ba? Hindi yung nagta-type pa kayo ng 100%. Meron bang 100%? Hindi naman namin sinasabi na pag solid 100% eh. 96% ayaw pa ba namin, no? Gusto na namin yan. Na yan pangarap. O kaya ito yung question ko. Sa mga nagsasabi po na kasi sabi nila pag nagtambal daw yung Leni Robredo at saka BBM. Ang dami ko na po naririnig. Meron pa si Abe, may sarili si Abe. Irene. Sino ba yung gusto ni Abe na katambal ni Irene? Irene Marcos Araneta. May gusto siyang katambal eh. Si Abe. Si John Vic ba? O, tignan nyo po. Ay, si Torre pala. Tama. Si Irene daw, tsaka si Torre. Saan kukuha ng boto si Irene? Ibig nyo sabihin, yung mga galit sa Marcos, boboto kay Irene? Galit nga sa Marcos din yan eh. Kaya halatang nambubola to si Abe. Ewan ko kung saan kumuha yan si Abe ng kanyang imahinasyon. Ganun talaga, Abe. Pagka paporol ka, no? Paporol. Okay. Dito tayo. Yan ang pangarap nila, Leni at BBM. Ngayon, ang tanong, saan sila kukuha ng boto? Alam nyo po, ngayon panahon natin, ngayon lang po pinaka-polarize. Ibig sabihin, halos walang Pilipino. No? Halos lahat ng Pilipino ngayon, mayroon na pong kinakampihan. Wala na pong Pilipino ngayon na, yung nasa voting age siya, wala na Pilipino ngayon na undecided. It's either maka-Duterte ka, maka-Sara Duterte ka, o anti-Duterte ka. Yan lang po ang mga Pilipino. At ako po naniniwala, 80% ng mga Pilipino, pro-Duterte. Hindi po dahil sa kagagawan lang ni Sara Duterte, hindi po. Kasi sinasabi nila, paano mananalo yan si Sara Duterte? Ano bang ginawa niya nung Vice President? Hindi naman po yun yung usapin eh. Tatay niya ba hindi naging presidente? Sa tingin niyo ba sumikat si Sara Duterte dahil sa kanya lang? Malaking bahagi po ng kasikatan ni Sara Duterte. Ako personally, hindi ko namang alam kung ano yung ginawa ni Sara Duterte nung siya ay naging mayor ng Davao. Ngayon na lang, pag nagre-research ka, ayan pala mga ginawa ni BP Sara. Di ba? Kaya natin iboboto ang mga Duterte dahil nasaksihan natin, naranasan natin, yung mismong si Tatay Digong nung naging presidente. Naranasan natin yung war on drugs, naranasan natin yung build. No? At tayo naniniwala na hindi magbubunga ng mangga ang santol. O hindi magbubunga ng santol ang mangga. Napatunayan na natin yan. Nakita nyo. Yung mga Aquino, palpak na yung Cory, mas lalong palpak yung anak. May ngayon, sa kasalukuyan, nakilala yung ama bilang magnanakaw. Yung anak, mas malupit. Breaking all records. Yan yung sinasabi natin na extension po ng kasikatan ni Tatay Digong na hindi po bumaba ng 80% sa lahat ng survey nung siya yung presidente. Extension si BP Sara ng kasikatan ni Tatay Digong. Kaya patuloy tayo naghahanap. Hinahanap-hanap natin yung pamumuno, yung Duterte leadership. Kaya talagang ako, naniniwala talaga ako. O, yung nagsasabi po, yung nagsasabi pa rin na talo na raw si BP Sara pag nag-combine si
si Leni Robredo tsaka si Bongbong Marcos. Magba-vice president si Bongbong Marcos. Ano yun, kapit sa patalim yun, no? Huwag ka lang makasuhan. Ito lang po ang tanong ko, saan kayo kukuha ng boto? Ibig nyo sabihin, pag nag-combine si Leni at tsaka si BBM, makukuha na nila yung Mindanao? Ibig sabihin, ang boto ng Mindanao para kay BP Sara yan. Alam niyo yan, wag na tayong magbulahan. All of a sudden, dahil nag-combine lang si Leni tsaka si Bongbong Marcos, ang Mindanao buboto na sa kanila. Ang Cebu buboto na sa kanila. Ang Visayas buboto na sa kanila. Dahil lang sila nag-combine. Iba po yung pagkukombine. Iba po yung pagkukombine ni Sara Duterte at na BBM dahil pareho lakas yun. Dala-dala ni BP Sara yung Visayas at Mindanao. Dala-dala naman ni BBM yung may Solid North pa nun. Ngayon, barag-barag na yung Solid North. Marami na sa Solid North, hindi na suportado si BBM. Sila Chavit Singson, yung mga sa bandang Cagayan, etc. Ang dami na. Barag na yan. NCR, panalong Duterte dyan. Kaya, ang tanong ko sa inyo, ganito. Mababago ba ng pagkukumbine ni Leni Robredo at saka ni BBM yung Mindanao at Visayas? Parehong Tagaluson yan eh. Paano sila kukuha ng boto sa Mindanao at Visayas? Papanood ko lang po sa inyo. Ito, real talk po to. Kung paano po dinudumog. Ngayon, kung makakapagpakita po kayo ng ganito po kadumog. Ito po. Ito sa actual si BP Sara sa Cebu. Ganyan po dinudumog sa Cebu si BP Sara. Pinakamalaking boto po, nalalawigan. Nag-iiyakan pa po yung mga tao eh. Ayan po yung mga willing makamayan man lang si BP Sara. Ganyan po kadumog sa Cebu. Ito pa. Nagtitilian, nag-iiyakan. Nakita nyo kung gaano karami ang mga dumudumog kay BP Sara. May nakita na ba kayong ganyan sa pagdumog? Isip-isip din kayo. Balik na natin yung pagmumukha ko. Sa tingin po ninyo, yung impeachment na yan, gusto pa ng mga tao yan? Kagatin pa ng mga tao yan? Tandaan nyo, sabi nga, ilang porsyento yung naniniwala na talamak ang pagnanakaw? 94% po ng Pilipino nagsasabi na talamak yung nakawan ngayon sa gobyerno. Sa tingin ba ninyo, maniniwala sila na ang solusyon sa pagnanakaw ng mga nasa gobyerno, ang solusyon ay impeachment ni BP Sara? Wala pong maniniwala kahit sino na yun ang solusyon. In fact, maaasar po ang taong bayan. Bakit? Dahil niloloko ninyo ang taong bayan. Trilyon ang flood control project. Trilyon Malaking bahagi ng trilyon na yan ay binulsa ng mga magnanakaw. Ngayon, ang gusto nyong parusahan, si BP Sara, hindi nyo nga masabi kung ano yung krimen ni BP Sara. Yung confidential fund, paulit-ulit kayo sa sinasabi nyong confidential fund. Paulit-ulit nyong sinasabi na kaya impeach si BP Sara dahil sa confidential fund. Alam na po ng tao ngayon, tumalino na po yung mga tao na ang confidential fund po ay hindi talaga pinaliliwanag. Dahil ang confidential fund, panlaban po yan. Diyan sa mga, katulad yan, balitang-balita natin, yung estudyanteng natigok, umiiyak po. Yung nanay na OFW. Bakit ba nagtiyaga na mahiwalay yung nanay sa kanilang mga anak at nagtatrabaho para mapagtapos ng pag-aaral? Yung matalino nilang anak nakapasok sa scholar, matalino nilang anak pumasa sa UP, yan po. Sasabihin ba ni BP Sara, ginastos ko yan para mapigilan yung mga recruit? Sasabihin niya ba kung sino yung mga binayaran? Sino si Mary Grace Piatos? Di hinanting yan. Alam na po ng taong bayan na kaya nga confidential fund. Ngayon, kung ini-insist ninyo
na dahil may confidential fund si BP Sara, justified na siya ay ma-impeach. Bakit hindi nyo impeach si BBM? Samantalang 4.8 billion ang kanyang confidential fund. Ano po ba mas malaki? 125 million o 4.5 billion? Thank you very much muna kay Imelda Sanggalang na nagbigay po sa atin ng $10. Kaya alam na alam ng tao na kaya gusto ninyong i-impeach si BP Sara dahil hindi kayo mananalo kay BP Sara. Ngayon po, nagbibiro, bagamat nagbibiro si Pulong, marami po ang may gusto nito. Personally, ayaw ko. Pero marami pong Pilipino gusto eh. Gusto nilang makatiyak eh. Sa panawagan Duterte. Ang biro nga ni Congressman Pulong, BP Sara ang presidente, Vice President si Katie Duterte. O bakit po natin alam na nagbibiro lang si Pulong? Siyempre hindi pa po siya qualified para maging Vice President. Pero once na mag-qualify na yan na tumakbo ng mga congressman, mananalo po sa Davao yan si Katie Duterte. Ganyan po nila kamahal. Ngayon po, yung mga nagsasabi po na pinaka magulo, pinaka anong tawag dyan? Pinaka worst na syudad. Ang dami pong pinalalabas ngayon na punong-puno ng droga. Eh bakit po hindi natatalo yung mga Duterte sa Davao? Ang nagsasalita po ng hindi po totoo na peaceful sa Davao, pare-pareho namang hindi taga Davao. Yung mga hindi taga Davao, yun yung nagsasalita na ayaw nilang manirahan sa Davao. Eh bakit yung mga taga Davao, Duterte pa rin ang binoboto? Tandaan po ninyo, yung bumuhos po yung pondo dyan. Yung kalaban nila, yung magkapatid na, ano na nga yung kalaban nila? Ano na nga apelyido ng mga nakalaban nila noong nakaraan? Talo pa rin. Partida, nakakulong pa si Tatay Digong nun. Hindi pa nakapangampanya ng maayos. Panalo pa rin. Nograles, di ba? Yung mga Nograles. Oh. Binuhusan ng pera yan. Alam mo, Pat Sabilio, pag hindi mo kayang sabihin yan sinasabi mo, hindi mo kayang sabihin sa Davao yan, huwag kang magsalita rin. Ako, yung mga sinasabi ko rito, kaya kong sabihin kahit saan. Ikaw ba kaya mo sabihin yan na uto-uto ang mga tao sa Davao? O, wag na sa Davao. Diyan na lang, kung saan ka man naroon, lumabas ka lang ng bakuran mo, sabihin mo mga uto-uto ang mga Duterte supporters. Kaya mo bang sabihin yan? Ako kaya ko ipagmalaki na ako ay Duterte. Lahat ng sinasabi ko rito, kaya kong sabihin sa labas. Ikaw ba kaya mo sabihin sa labas yan? Ha? Labas ang sinasabi. Nasa labas ka ba ngayon? Hindi yata alam ni Pat Sabilio yung kahulugan ng sabihin eh. Balik tayo sa grade 2 mga bata Ano ang mangyayari pag sasabihin? Anong sense ang gagamitin? Bibig. Hindi pala. Ano ang gagamitin pag sasabihin? Teacher, bibig po. Tama ba si Pat Sabilio? Ito nga mga kabalits natin, mga ilang pagpapahayag ni Badong Aratilis nga ukol nga sa mga issue patungkol na rin sa Duterte at dito nga sa ating Pangulo nga at patuloy na talagang dito binibigyang mga pagpapaliwanag o mga opinyon ang umano'y nagiging hakbang ng ating Pangulo, ng ating gobyerno ngayon. At syempre, patungkol na rin sa mga Duterte na talagang maaring maging galaw o maging hakbang nito. Lalo pa sa mga pagtakbo nito sa mga posisyon dito nga sa ating gobyerno. Na maari talagang yung napipintong pag-upo ng ating Vice Presidente ang kinakatakutan o kinaiilangan ng marami, lalong-lalo na yung mga kawatan ng bayan na maaaring balikan o maaaring makastigo kapag tuluyang naupo itong ating Vice Presidente bilang pinuno ng bayan. At kayo na lang bahala magkomento pa nice pa i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre rin pasalamat tayo sa patuloy niyo pagsubaybay at patuloy niyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre rin pasalamat tayo dito sa Banat Kapanig TV. At yung Kadipunggol hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits.